Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Son. Short for Jason. Ipapadala ko po itong kwentong ito sa mismong point of view kaagad ng aking ama noong bata pa siya. Si tatay po kasi ngayon, may edad na. Hindi na makakita o makakakilala. Pero kahit papano ay malakas pa rin ito. Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid kaya naman ako na ang nagkusang magsulat at ipadala ang kwentong ito sa channel mo. Wala kasi silang mga Facebook, Sir Seth. Ako lang gawa ng naabutan ko ang henerasyon ng mga maalam at mahilig sa ganito. At gaya ng ibang sender mo, ilalagay ko ito sa point of view ng aking tatay Lorenzo. Ako si Lorenzo at saksi ako sa mga kababalagan sa mismong baryo namin. Dahil lumaki na akong ang kalapit bahay namin, isang aswang. Ako at ang aking mga kaibigan ang naging dahilan kung bakit sila umalis sa mismong baryo namin. Bata pa lamang ako, masasabing wala pang kaalam-alam sa mundo, ay usap-usapan na ang dalawang mag-asawang tawagin na lamang nating Simang at Paing na mga aswang. Pero hindi lahat ng taga sa amin ay naniniwala dito sa kadahilan ng wala namang sapat na ebidensya ang mga tao. At isa pa, lahat alos ng pinanggagalingan ng mga haka-hakang ito ay nanggagaling sa pinaghihinalaan ding mga taong may inggit o lihim na galit sa mag-asawa. Paano ba namang hindi kaiinggitan? Etong mag-asawa na ito, bagamat walang mga anak ay nakakaangat sa buhay. May mga sariling mga alagang hayop. Malawak ang lupa nila sa likod bahay. At kapag may mga okasyon, kagaya ng mga Pasko, Halloween, o kung ano pa ay palaging nagpapahiram ang mga ito ng lote nila para magpalaro o magpakain. Kuminsan pa nga, Sir Seth, mismong sila ang gumagastos para sa ganitong uri ng mga aktibidades sa aming maliit na baryo. Hindi din kasi naman talaga tulad ng ibang baryo na maliblib ang lugar namin. Oo, maraming kapunuan sa mga likod bahay pero masasabi mong masayahin naman ang mga tao. Dagsa-dagsa kapag kapiyastahan. May magandang parke at court kahit na nasa dekada 80 pa lamang ito. Si Mang Paeng ay dati ng lulan palagi ng mga barko. Hindi ko alam kung talagang seaman ito pero mapera ito kapag nagbabarko. At kadalasan ay umuuwi lamang ito kapag may mga selebrasyon. At minsan ay inaabot ito ng mga kalahating taon. Ay kapag minsan, kalahating buwan. Kaya nga gustong-gusto ng tatay ko noon na magseaman ako eh. Pero ayaw ko kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Noong kabataan ko, isa ako sa mga hindi naniniwalang aswang ang mag-asawa. Dahil sa isa ako sa mga nakakalabas-masok sa bahay ng mag-asawang ito nang wala man lamang nagiging problema. Wala ka talaga makikita malinon. Nauutusan kasi ako, minsan kasama ang mga kaibigan ko. Kagaya na lamang ng pagbubunot ng damo o di kaya ay tagalinis ng kung anong gamit doon. Siyempre bawal sa mga kwarto. Hanggang sala, harap at likod bahay ka lang. Kumakain naman kami ng mga pinapatikim nila kaya ayos na ayos talaga. Kaya naman kapag nakakasilip ako at nakikita ko dati na may mga pinapasok na mga hindi kilalang bata ang mag-asawang ito. Kahit na dapit hapon na. Mga batang hindi taga sa amin. Ang akala ko lamang ay binibigyan sila ng mga regalo o kung ano.
Pero hindi ko man lang naisip na noong mga panahon ng kabataan ko na nakikita ko o tanaw ko ang pagdadala nila ng mga bata sa bahay nila ay yung mga panahon ding pinagbabawalan ako ng aking ama na wag nang maglalabas ng gabi dahil meron umanong nangunguha ng mga bata, kinikidnap, binibenta sa mga incheck. Totoong may nawawalang mga bata pero ang nagbibenta sa incheck ay purong haka-haka lamang nun. Nung nasa 13 taong gulang ako, kinuha naman ako ng aking lola papuntang Bacolod. Kailangan kasi ng katuwang ni lolo noon sa mga gawain niya. Sa edad kong 13, malaki ang katawan ko at matangkad ako kaya kayang-kaya ko nang magbuhat ng mga sako-sakong palay. Maliksi din ako pagdating sa mga paggapas at sa mga pagbubuhat ng mga produktong gulay o kung ano pa. Pauwi-uwi ako sa amin pero hindi kadalasan. Pero may mga pagkakataon pa rin naman na nakakasalamuha ko sila Aling Simang at Mang Paeng. Halos katapusan na ng dekada 80 nang pumanaw naman ng aking ina. Matagal nang may TB si nanay. Bali hindi ko alam kung ang naging epekto nito o naging konektado sa mga naging komplikasyon niya kaya ito pumanaw. Kailangan ko namang umuwi noon at tuluyan ng manirahan muli sa kinalakihan kong lugar. Kung hindi ako nagkakamali, 17 o 18 anyos na ako nito. Noong mga panahon na ito ay unti-unti nang tinataasan nila Aling Simang at Mang Paeng ang bakod ng bahay nila. Abot pa rin naman ito ng tingin ko kapag umakyat ako at pumatong sa bintana namin at sumilip sa may haligi. Minsan ko na itong tinanong sa mga magulang ko noong pauwi-uwi pa lamang ako. At ang sabi nga nila ay medyo nagdadalawang isip na nga din sila sa mag-asawa. Sa kadahilan ng hindi na nagpapaparty ang mga ito. Magmula ng yung huling ginawa umano nila noong araw ng mga kaluluwa. May nawala umanong isang bata noon. At ang batang ito, hindi taga sa amin. Maraming bata umano ang dumayo noong gabing yon. At karamihan sa kanila, Sir Seth, sa hindi malamang dahilan ay walang mga kasamang mga magulang. Pinaimbestigahan ito pero walang nakitang kung ano sa loob ng bahay ng mag-asawa. Pero magmula noon ay hindi na nagkaroon pa ng pagsasalo o ano doon. At tinaasan na ng mag-asawa ng unti-unti ang bakuran nila. Subali ang dating sa akin noon, yung mga magulang ko ay unti-unti na rin naging kumbinsido na aswang nga mag-asawa. Ako naman na syempre nagkaroon ng kuryosidad. O baka lamang din talaga ay nawala ang bata habang pauwi na ito. At siguro, kaya nagtaas na rin ang bakod ng mag-asawa ay dahil sa umiiwas na lamang ang mga ito. Gawa ng napakaraming mapanira sa lugar namin. Lalo na yung mga hindi na pagbibigyan sa utang. Hanggang sa isang araw, noong mga panahon na ito, walang nakakaalam na malalagi na ako sa bahay namin. Nasanay na rin kasi ang mag-asawang Paeng at Simang na kapag naroroon ako ay panandalian lang. Naalala ko na 3 gabi ko pa lamang yun doon. At ang aking ama ay wala sa bahay. Madalas itong wala talagang dati pa. Kaya naman nung magkasakit si nanay ay madalas naman ito kinalola sa father side ko rin. Patay ang ilaw noon. Nakahiga lamang ako sa may isa sa mga bintana namin na merong dagdag sahig para magkasya ang isang tao para humiga. Habang nagmumuni-muni at nagpapaantok, may naririnig akong iyak ng isang bata. Hindi kalakasang iyak pero humahalinghing lamang ito. Sumilip pa ako sa silong o sa ilalim ng bahagi ng bintana kung nasaan ako nakahiga.
Baka may pusa o aso pero wala talaga. Hinanap ko ng hinanap kung saan nanggagaling ang iyak na yon. Natuntun ko ito. Sa kabilang bakod kung saan nakatira ang mag-asawa. Nakita ko. Napatanong pa ako kung may bata na ba doon. Kanino kayang anak yun kako? Na parang wala man lamang akong naisip na mali siya sa mag-asawa. Kaya naman dahan-dahan akong umakyat sa may taas ng haligi ng bahay, kung saan may espasyo doon. Abot ko ang taas na parte ng bakod ng mag-asawang ito. Kitang-kita ko ang loob ng lote nila. Sa hindi kalaywan, sa isang sulok ng likurang lote ng mag-asawa, may nakita akong anino. Nahintakutan pa ako noon dahil maliit ito. Tapos umiiyak. Baka mamaya, tiyanak, di ba? Pero habang tumatagal, napapansin ko na bata lamang ito na nagtatago sa sulok at umiiyak noon. Napaisip ako, paano ito nakapasok sa lote na mag-asawa? Matagal na panahon na ng bakuran nila ito at walang batang ganong edad ang makakapasok doon unless talagang bisita o kamag-anak. Pero bakit umiiyak? Dali-dali ko namang hinagilap ang mag-asawa. Sarado ang ilaw ng loob ng bahay nila, base na rin sa pagsilip ko. Pero maya-maya pa ay bumukas o nagkaroon ng liwanag sa loob nun. Hindi ko nagawang tawagin ang bata o bumaba para alamin ang nangyari o gisingin ng mag-asawa. Para bang sinasabi ng sarili ko na kailangan ko muna maghintay. Hanggang sa walang ano-ano, ay halos bitawan ko ang pagkakapit sa may balayan o kawayan ng pader namin. Nang magulat ako. Paano ba naman? Bigla na lamang may nahulog mula sa itaas ng bubungan. Bumagsak ito sa may lupa, sa mismong harapan ng batang yon. Ayokong maniwala sa nakita ko pero pagbagsak nito, nakaupo ito ng nakabukaka sa harap ng batang yon. Naka-shorts at sando lamang ito pero base sa kulay, buhok, pangangatawan, hindi ako pwedeng magkamali. Si Mang Paeng yon. Kitang-kita ko kung paano niya yakapin ang bata. Naririnig ko pa ang ungol ng bata pero halatang natatakpan ang bibig nito. Binuhat niya ito at nakayukong tuloy-tuloy na umikot sa likod bahay nila kung nasaan ang isa nilang pintuan. Ano yon? Ano ang nakita ko, sabi ko sa sarili ko. Walang ilaw ng mga oras na yun sa loob ng bahay pero maya-maya pa may narinig akong kalabugan ng konti. Alam kong nasa kusina yon dahil may mga kaldero doon. Makalipas pa ang ilang minuto ay may usok na akong nakita. Ang tagal kong nagmatsyag. Pabalik-balik ako ng silip doon sa puwang. May naririnig na rin akong bulungan noon dun mismo sa loob ng bahay nila. Hindi ko lang alam kung dala lamang ba ng malikot kong imahinasyon pero nang mangalay na ako at tingin ko ay hindi nalalabas ang mag-asawang ito. Umupo ako sa isang sulok ng kwarto. Nagmuni-muni kung ano ang nakita ko. Hanggang sa dalawin ako ng antok at makatulog. Sa mga nagdaang araw, ay naging katanungan ito sa akin hanggang sa mabalitaan ko na meron na namang nawawalang bata sa isang kalapit barangay. Ayoko mang isipin pero base sa sabi-sabi ng itsura, tangkad, edad,
kasarian ng batang ito. Hindi ito nalalayo sa batang nakita kong umiiyak sa sulok ng bahay ng mag-asawang yon. Gawa nga ng wala ang aking ama ay ako na ang nanatiling tagagawa ng gawaing bahay. At kapag wala na akong ginagawa ay nakikisideline ako, kaya doon nalaman ng mga dati kong kabarkada o mga kababata na nananatili na ako doon. Pati ang mag-asawang si Mang at Paeng, nalaman na nga ito. Kaya naman nagsimula na rin akong makakuha sa kanila ng trabaho. Kagaya ng pagdadamo ulit sa likod bahay, pagpuputol ng mga sanga ng punong kahoy, paglilinis ng bakuran at pagsusunog. Maski ang pagbibilad ng palay at pagtulong kung minsan kay Mang Paeng sa pag-aangkat ng mga karne sa merkado, ginagawa ko. Walang pinagbago ang mag-asawa sa akin. Parang walang sekreto. Pero hindi pa rin ako mapakali nun. Dahil habang tumatagal ay sa mga kaibigan ko na mismo nanggagaling ang mga napapansin nila dati sa bahay ng mga ito, na siya ring naging dahilan kung bakit naging mailap ang mag-asawa sa kanila at halos hindi na sila kunin sa mga inuutos ng mga ito, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Kwento ng mga kababata ko kung ano-ano na umano ang nakikita nila sa loob ng bakuran nila Mang Paeng. Mga medyas ng bata, mga tsinelas na pangbata, at may iba pang kasuotan ng mga ito. Ang mali lamang umano nila ay tinatanong nila ang mag-asawa patungkol doon. At pagkatapos nun ay halos hindi na sila pansinin o hindi na sila kinukuha pang mag-sideline sa pamilya. Kaya kabilin-bilinan ng mga kaibigan ko kung ano man ang makita ko dun sa loob, at ayaw kong maging limitado ang pag-iimbestiga ko sa mag-asawang ito. Manahimik na lamang umano ako. Alam mo yung pwede mo talagang paghinalaan ng mag-asawa na ito, pero kahit na anong ebidensya ay makikita mo, hindi mo talaga maisuplong dahil sa alam mong hindi sapat ang ebidensya na yon. Isa pa sa pinagkaiba ng mag-asawa noon ay kapag nagbubunot ako ng damo sa likuran, napapansin ko ang madalas nilang paglingon o pagsilip sa akin at pagbabantay. Tapos paminsan-minsan ay magtatanong ang kahit sino sa kanila kung may napulot o napapansin akong kakaiba. Siyempre humihindi ako kahit na paminsan-minsan. Katulad ng mga kabarkada ko ay nakakakita ako ng mga simpleng pigtas na tsinelas ng mga bata. Minsan panyo pa. Sinasama ko na lamang yon sa mga sinusunog ko. Hanggang sa ito na nga, Sir Seth. Sa paglipas ng panahon, umabot ng ilang buwan nang maramdaman kong napakaluwag na ng mag-asawa sa akin. Isang hapon, nagpaalam saglit ang mag-asawa. Iniwan ang bayad sa akin habang nagsisibak ako ng mga panggatong. Ang paalam nila, may sasadyain lamang umano sila sa ibang barangay. Parang nagmamadali talaga sila noong panahon na yon. May mga dala-dala silang kakaiba. Sako, banig, may lupa pa na parang nasa plastik ng abono. Tapos mga tela at mga ekstrang damit. Tinulungan ko pa sila bago sila umalis nun. Ibinili nila sa akin na isarado o ikandado na lamang ang gate bago ako umalis nun pagtapos na. Umuon na lamang ako. Nilak nilang pintuan ng bahay. Lahat ng pinto nakakandado. Tinapos ko lamang ang pagsibak. Tapos ay inayos na maigi ito sa may gilid ng pinto sa likod. Habang isinusuksok ko yung itak at palakol sa may dati kong sinusuksok sa lumang kusina nila, napansin ko na yung bintana pala nila doon. May malaking bukasan na hinaharangan lamang ng tarapal. Pwedeng tanggalin ang tali at kasyang-kasya ako. Kating-kati ako. Hindi mapakali na gawin ang iniisip ko. Makalipas lamang ang ilang sandali,
Naroroon na ako, Sir Seth, sa loob. Niluma na ang kusina na ito. May mga butas-butas. Ito yung lumang kusina talaga na hindi pa tuluyang nasisira. At kadikit lamang nito yung kusina na maayos na. Maliit lamang ito dahil nasakop na ng renovation ng ibang parte. Subali ay nga, halukay ako ng halukay doon. Hanggang mapansin ko na sa isang sulok sa ilalim ng lumang lababo, sa likod lamang ng mga lumang kaldero nun, ay may mga ritaso ng tela. May mga bahid ng dugo. At base sa pagkakaisa-isa ko, lahat ng yon, damit ng mga batang hindi tataas ng 7 taong gulang ang edad. Nanginig ako sa nakita ko. Lalo na at lahat talaga ng mga ritasong yon, bagamat punit na at niluma ng putik ay puro talaga dugo. Namutla talaga ako. Pwede namang manahimik na lamang ako pero kasi kaapit-bahay ko to eh. At kung sakali mang umiwas ako, magtataka na lamang ang mga ito. Lalo na ako lang ang talagang masasabi nilang pinagkakatiwalaan nila nung mga panahon na yon. Sumilip ako sa mga bukas na parte hanggang sa makita ko sa bandang bubungan. Katulad ng parte ng bahay namin ay merong espasyo doon. Malaking espasyo na nakaharap sa tuktok ng bubong ng bahay namin. Kabaliwan ang naisip ko pero gagawin ko. Makikiramdam ako. Bagay na sumakto na ba din talaga noong gabing yon. Bandang 11:00 ng gabi, tulog na ang lahat. Umakyat ako sa bubong. Bit-bit ang kumot ko. Tumaklob at dumapa ako doon. Pumwesto sa parte kung saan madudungaw ko ang bukas na parte ng bubungan ng lumang kusinang ito. Nagmukha akong magnanakaw sa sarili naming tahanan. Hindi ako gumalaw. Malinaw na malinaw, Sir Seth, na talagang kitang-kita mo yung loob ng parte na yon. Siguro ay hindi pa talaga naaayos ito na mag-asawa. Doon ko rin napansin na parang nagtaas din kasi sila ng bubungan. Kaya yung naiwan na lumang kusina na ito ay hindi pa talaga tuluyang naayos nun. Mabuti na lang at matibay ang bubungan at kahit papano ay may mga sako doon. Mga gulong at iba pang nilagay dito para manatiling matibay at hindi liparin kaya hindi talaga halatang naroroon ako. Sa ganong oras ay narinig ko na ang kahulan ng mga aso. Maya-maya pa, narinig ko na ang tunog ng sasakyan ng mag-asawa. Narinig ko yung dali-daling pagbukas ng pinto ng sasakyan at dali-daling pagbukas ng gate. Nagkahula ng mga aso sa paligid. Hindi nila aso yon. Ni minsan kasi ay hindi sila nagkaroon ng ganon. Narinig ko na lamang na namatay ang sasakyan at may pumasok sa loob ng bahay. At sa dami ng sulok ng kabahayan na yon, ang tanging ilaw na bumukas ay ang ilawan kung saan ako nakatutok at nakasilip noong gabing yon. Sa may kusina. Jackpot, sabi ko. Para akong nanonood ng pelikula. Nauna kong nakita si Aling Simang sa kusina. Agad itong may pinatong sa lamesa na kung anong malapad na banig. At pagkatapos doon ay saka naman ang pagdating ni Mang Paeng na merong daladalang kung titingnan mo ay parang putol na kahoy. Pero namangha ako nang ipinahiga niya ang parang kahoy na yon. Iginulong doon sa nilatag ni Aling Simang. At sa maniwala man kayo o sa hindi, pagkatapos gulungin ni Mang Paeng yon at pagkahatak niya pataas, bigla na lamang itong nagkaroon ng 2 kamay, 2 paa,
ulo. Isang bata na sa tingin ko ay hindi tatanda ng 5 taong gulang. Hindi ito makaiyak kahit na sinusubukan niya, sa kadahilanang hinahawakan ito ni Mang Paeng ng pabaliktad. Nakahawak ang lalaki sa 2 paa nito at ang ulo ay nasa baba. At sa tuwing sinusubukan nitong gumawa ng ingay o kumawala ay inaalog ito ng lalaki. Maya-maya pa ay isa-isang tinanggal ni Aling Simang ang kasuotan ng batang pilit pa ring kumakawala. Pero walang nagagawa sa sobrang lakas ng pagkakahawak ni Mang Paeng sa mga paa niya. Tapos may usok na doon sa lumang lutuan. Hindi binitawan ni Mang Paeng ang bata hanggang sa sumenyas na si Aling Simang. Inihiga ng pilit ni Mang Paeng ang bata. Muli nilang nirolyo sa nilatag ni Aling Simang sa mesa. Itinali ito ng napakahigpit. Pagkatapos ay binitbit. Hindi ko man buong nakikita ang nangyayari sa lumang kusina. Gawa ng hindi na ito abot ng paningin ko sa butas. Pero alam kong may nangyaring hindi maganda sa bata. Dahil pagbalik ni Mang Paeng sa may parteng nasisilip ko, wala na ang bitbit niya. At lalo pang lumakas ang usok doon sa bandang yon. Ito siguro ang dahilan kung bakit mas lalong tinaas pa ng mag-asawa ang bakod nila. Hindi ako umalis sa bubungan. Hindi lamang dahil sa gusto kong makita ang kasunod na mangyayari, pero dahil hindi talaga ako makagalaw. Pakiramdam ko kapag gumalaw ako ay makikita nila ako. Nakita kong umalis si Mang Paeng sa kusina. Samantalang si Aling Simang naman, naglilinis nun. Itinutupi ang hinubaran ng bata. Maya-maya pa ay nakasuot pambahay na si Mang Paeng pagbalik sa kusina nun. Ilang minuto pang lumipas, nawala na ang usok doon. Nagpalinga-linga na ako sa paligid dahil sa baka mamaya may mga lumilipad na kung anong nilalang sa bubungan, di ba? Nakakapraning. Hanggang sa narinig ko na may bumuhos ng tubig sa may lumang lababo. At doon ay naaninag ko ang usok. Parang galing ito sa mainit na tubig. Nakaupo si Mang Paeng sa lamesa. At maya-maya pa, bit-bit na ni Aling Simang ang malaking kalderong yon. Meron silang binabaklas sa loob. May tinatanggal silang buhol o pulupot nun. Nang iangat ni Mang Paeng ang isang maliit na braso at ginupit ang daliri nito sabay sipsip, dun na ako naluha. Hindi ko na masikmura ang nakikita ko. Sapat na siguro yun para madetermine ako sa sarili ko na may mali nga sa mag-asawang ito. Sa tagal ng panahon, bakit ngayon lamang ito nadiskubre? Nang tila nanginginig at hayok na sa pagsubo at pagkain ng mag-asawa sa laman ng kaldero at abala na silang tila hindi mapigil doon sa kinakain, kinuha ko na ang oportunidad na umatras at dahan-dahang igulong ang sarili ko hanggang sa maabot na maapa ako ang bintana namin. Pagkaapa ko sa sahig ng loob ng bahay, dun lamang ako nakaramdam ng panghihina. Hindi ko na maigalaw halos ang tuhod ko sa takot nun. Ni hindi ko alam kung pawis, sipon o luha ang nasa may mukha ko. Alam mo yung parang high blood ka at puputok ang ugat mo. Parang sasabog din yung mga mata mo. Ganon na ganon. Nung umaga din na yon, tulala akong hindi lumabas ng bahay. Ni magluto ng pagkain ko. Hindi ko ginawa. Makailang beses nang may tumawag at naganap kay tatay pero hindi ko sinagot. Hanggang sa yung mga barkada ko ay kinalampag ako sa bahay.
Gawa nang wala ako sa tambayan, pumasok sila. Sinubukan kong mag-aktong normal at sinabi ko lamang na masama ang pakiramdam ko, pero nang simulan nilang ikwento ang isa na namang batang nawawala sa Karatig Bayan, dun na ako biglang napaluha ulit. Napilitan akong ikwento ang nasaksihan ko nung gabing yon. Hindi sila natakot. Bagkos ay pinilit nila akong sabihing mag-witness o hulihin sa akto ang mag-asawang ito. Pero umayaw ako. Tawagin na akong duwag pero ayaw ko, lalo na at kalapit bahay ko lamang ang mag-asawang yon. Hindi nila ako pinilit. Nasa kanila naman umano ang detalye. Tapos sabi pa nila, magpalamig-lamig na daw muna ako. Niyaya nila akong mag-inom pero iniisip ko pa lamang ang alak ay parang ayaw ko na. Iniluluwa ng sistema ko lahat ng pwedeng inumin at kainin noong mga panahon na yon. Matapos ang 2 araw na walang tulog at sapat na kain, pagkarating ng aking ama, nagpaalam na ako sa kanya na dun muna ako kila Lola sa Bacolod. Pinahapyawan ko siya tungkol sa kapitbahay namin pero tila ba hindi ito nagulat, Sirsa, at dali-dali naman akong pinayagan. Siguro mga ilang linggo bago nanumbalik yung normal ko na ako. At makalipas ang ilang buwan ay dinayo ako ni tatay kasama ang isa kong kababata. Ang sabi nila, hinahanap daw ako ng mag-asawa. Natakot ako slight noon pero natawa sila at sinabing wala na daw mag-asawa doon sa may lupa nila. Mula daw nang maikwento ko sa kanila ang galawan ng mag-asawa, nagtulong-tulong na umano ang barangay para matyagan ng mga ito. At yun nga, nung muli na namang naaktuhang umalis sa mag-asawa at nakauwi ng gabi ay naaktuhan nila itong may tangan-tangan na banig paglabas ng sasakyan. Pinilit daw nila itong kuhain. Malakas si Mang Paeng at nakipagbuno sa mga kalalakihan pero nagawa umano nilang hatakin ng banig na yon. At ayun, may umiiyak na bata sa loob. Naggaling na naman sa Karatig Barangay. Nahuli ang mag-asawa. Naipadala pa ito sa presinto sa pulis pero kinaumagahan, bago pa man tuluyang maipablatter o maaksyonan ng reklamo na magulang ng bata ang mga ito, at bago pa man makarating ang ibang magulang na nawalan ng anak, nakapagpiyansa umano ang mag-asawa. At nang subukan itong sugurin ng mga kaanak sa bahay ay wala na mga ito. Kasama na ang mga gamit nila. Nang tanungin ko ang tungkol sa mga tela sa may lumang kusina, wala na rin umano ang mga yun doon. Malakas nga ang kutob ng mga taga sa amin na may impluwensya ang mag-asawa, kaya agad silang nakawala sa kamay ng batas. Tapos ito pa, Sir Seth. Ilang araw lamang ang lumipas ay may isang madaling araw na bumalik ang mag-asawa at kinuha pa ang iba nilang kagamitan. Pagkatapos ay hindi na bumalik at ang balita. Yung lupa ay nakapangalan na sa isa pa nilang kamag-anak. Ang lupa at bahay na ito sa ngayon ay wala na. Naibenta na sa kung sinong kamag-anak na yon sa 5 pamilya at marami na ring nakatira dito. Naging bantog ang kwentong ito magmula ng late 80s hanggang early 90s. Malapit ito sa may bandang Bacolod at sa mga taga Bacolod na naabutan ng kwentong ito, baka marahil alam nyo ang totoong pangalan ng mag-asawang si Mang at Paeng.